Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kaloy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Si Kaloy, 18 taong gulang na mga panahong yun. Ayon sa kanya, may nababalitang tao sa lugar na may kakaibang katangian. Pinaniniwala ang may taglay na tibay ng katawan, bilis at talas ng pag-iisip. Kalapit baryo lamang ito ni Kaloy. Hindi naniniwala noon ang binata dahil hindi pa naman niya ito nakikita. Ngunit isang gabi, kasalukuyang pauwi si Kaloy galing sa paghatid ng mga aning gulay at prutas. Meron itong nakasalubong. Nagulat at biglang kinabahan. Nagtayuan ang mga balahibo at nakaramdam ng takot. Nakadinig ito ng mahinang pagsitsit na tila galing sa hayop. Bawat hakbang ay sobrang kakaiba. Napahinto si Kaloy. Tinitigan ng maigi ang tao. Naglakas loob batiin na magandang gabi. Sumagot naman ito at nagbigay pugay. Ngunit nagulat si Kaloy nang may pahabol itong salita. "Huwag kang matakot. Mabuti akong tao." Napakunot ang mukha ni Kaloy. Nagtaka kung bakit sinabing huwag matakot at parang nababasa nito ang pakiramdam ng binata. Nabigla si Kaloy dahil sa kakaibang naramdaman. May kaalaman din ito na namana sa ama. Walang tangan, ngunit malakas ang pakiramdam. Namukaan niya ang nakasalubong. Taga ibang baryo ngunit hindi niya alam ang pangalan. Hindi na lamang ito pinansin ni Kaloy. Nagpatuloy sa paglakad pauwi. Mula sa bayan, may kalayuan ang bahay ng binata sa kabukiran. Ngunit madami namang bahay. Aakyat ng bundok at tatawid ng ilog bago makarating sa kanila. Katulad ng payak na bahay sa probinsya, ganon din ang tahanan ni Kaloy. Isang palapag, ngunit nakaangat sa lupa. Isang sala na may maliit na silid at may hagdan sa likod, kung saan nakabukod ang banyo at kusina. Kahit na tipikal na tirahan, umaangat pa rin ang kagandahan. Dahil maraming tanim na halamang bulaklak at nakapalibot na nagsisilbing bakod sa paligid ng bahay. Pagbubukid ang pangunahing pamumuhay ng pamilya. Iba't ibang gulay, prutas at maliit na bahagi ng lupa na may tanim na palay. Dumiretso si Kaloy sa likod ng tahanan. Nakita ang mga magulang na si Tatay Benso at Nanay Maring. Nagmano si Kaloy, ngunit napansin ni Tatay Benso ang pagkabalisa ng anak. Tinitigan lamang niya ito habang paakyat at kagading sumunod. "O bakit anak? Meron bang problema?" tanong ni Tatay Benso. Hindi sumagot si Kaloy. Sa halip tumango lamang ito at naupo sa gilid ng beranda. Hindi mawala sa isip ang naging karanasan. Maraming katanungan na pumasok sa isipan at nais malaman ang tunay na pagkatao ng nakasalubong kanina. Kinabukasan, umugong ang balitang may pinatay malapit sa lugar nila Kaloy. Ayon sa sabi-sabi, ginulpi ang tao hanggang sa mamatay. Kinabahan si Kaloy. Inakalang ito yung nakasalubong niya kagabi at napagdiskitahan. Kaya naman dali-dali itong pumunta sa lugar. Naabutan ang labi na nakatiwangwang sa gilid ng palayan. Sinuri niya ang labi. Hindi ito yung taong nakasalubong, kundi isang sibilyan lamang sa lugar
Kaya naman nag-iba ang takbo ng isip ng binata. Ang hinala niya, yung lalaking nakasalubong kagabi ang pumatay. Ngunit walang binitawang salita si Kaloy sa mga residente. Sinarili lamang ito at hindi sinabi maski sa mga magulang. Kinahapunan, inutusan si Kaloy na maghatid ng gulay sa kalapit na baryo. Hindi naman ito tumanggi. Iniisip kung saan niya nakita ang taong nakasalubong kagabi. Naalala niyang doon ito mismo sa lugar kung saan ito inutusang maghatid ng mga gulay at prutas. Pagkarating doon, masuri niyang tinignan ang mga taong napapadaan, nakatambay at naglalaro ng bola sa isang espasyo. Hindi niya ito nakita hanggang sa makarating sa paghahatidan. Nasa bakuran ang binata. Nagtataka dahil unang beses pa lamang maghatid sa lugar. Ngunit kilala niya ang mga suki ng ina at kadalasang bumibili. Tao po. Tao po. Narito na po yung gulay na binili ninyo. Parang wala namang tao eh. Ano kayang gagawin niya sa ganito kadaming gulay? Tsaka may nakatanim naman sa paligid na katulad nito. Ay nako, ewan ko sa'yo. Hanggang sa may lumabas ng tahanan, nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Ito mismo yung taong nakasalubong niya kagabi. Marahang nilalapag ng binata ang dala sa lupa at halatang tatakbo. Teka, bakit? Huwag kang matakot. Wala naman akong gagawing masama sa iyo eh. Kagabi ka pa. Malakas ang pakiramdam mo, bata. May taglay kang kaalaman. Nga pala, sinadya ko na bumili ng gulay kaninang umaga sa inyo. Alam ko kasing ikaw yung maghahatid. Oh, ba't parang tatakbo ka? Ha? Hindi ako tatakbo no. Wala namang nakakatakot eh. Teka, bakit nga ba nagpunta ka sa amin? Ano namang ginagawa mo doon kagabi? Hindi kaya ikaw yung pumatay doon sa tao? Kaya nga pinapunta kita dito eh. Ayaw ko namang maghinala ka sa akin. Hindi ako masamang tao. Lilinawin ko sa'yo lahat ng mawala yung takot mo. Ako nga ang pumatay. Alam mo kung bakit? Aswang yun. Inaswang yung pinsan kong buntis at nakunan. Kaya nagsumbong sa akin yung asawa. Nga pala, tawagin mo na lang akong Leon. Ako yung tao na sabi-sabing merong kakaibang katangian. Pero tinatanggi ko lang. Halika, pasok ka sa loob. Huwag kang mahiya. Alam ko kasing may kumakalat na balitang ako yung pumatay. Ha? Teka, anong gagawin mo? Bakit mo ako pinapapasok? Naku naman tong batang to. May kaalaman pero napakaduwag. Wala akong gagawin sa'yo. Pumasok ka lang sa loob at dito ka na mag-agahan. Dali na! Kinilabutan si Kaloy. Kahit mabait makitungo si Leon, hindi mawala sa isipan ang sinabi nitong siya ang pumatay sa tao kagabi. Ngunit dala ng malakas na kuryosidad, pumasok ng tahanan si Kaloy. Maliit lamang ang tirahan ni Leon. Maarugang tao. Malinis sa loob ng tahanan at nakahanay ng maayos ang gamit. Ang ganda ng pagkakagawa ng beranda na nakadungaw sa taniman. Sa tagpong ito, nalaman ni Kaloy ang patungkol sa totoong pagkatao ni Leon. Naging bukas sa kanya ang kausap dahil may kaalaman si Kaloy na nagustuhan ni Leon. Nakapagpalabas siya ng mga saloobing mahirap ipaliwanag sa ibang tao, lalo na kapag hindi naniniwala sa mga kakaibang bagay. Naisip ni Kaloy na matagal na itong palihim na gumagawa ng mabuti. Iba't ibang engkwentro at mga pagsubok.
Natanong din ng binata kung nakakausap na ba si Leon ng ibang tao bukod sa kanya. Sumagot naman ito, ang tatay niya at ang ama ni Kaloy na si Mang Benso ang nakausap. Nagulat ang binata nang banggitin ang pangalan ng ama dahil wala itong nabanggit patungkol kay Leon. Dagdag pa ng lalaki, mapagkakatiwalaan ang tatay ni Kaloy. Hindi malayong mapagkakatiwalaan din ng binata. Kaya ninais niya itong maging kaibigan, lalo't nabanggit ni Tatay Benso na may kaalaman na si Kaloy. Wala lang, ikaw na ang napili ko. Alam mo kasi, kilala na kita hindi pa man tayo umabot sa tagpong ito. Kaibigan ko si Benso at kagaya ng nasabi ko, pinagkakatiwalaan ko siya. Sa katunayan, nagkita pa nga kami kagabi. Kinamusta niya ako kung natuloy ba yung bala ko. At ayun, sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko din na pinaghihinalaan mo ko. Kaya ayun, naisip kong magpahatid ng gulay. Ganun po ba? Napakabait po pala talaga ng tatay at kayang magtago ng lihim, no? Kung ganun, ano naman po yung susunod niyong gagawin? Pumunta sa maliit na silid si Leon. May pinakitang gamit. Isang bato na kulay itim na tinatawag niyang bulalakaw. Dagdag ni Leon, isa pang dahilan kung bakit niya gustong makausap ang binata upang alokin ng isang gamit. Alam mo, sinabihan ko yung tatay mo na kanya na lang. Kaso ayaw niya eh. Hindi daw siya mahilig sa mga agimat. Ang gamit na tinutukoy ko ay ang mutya, galing sa kambal na bayawak. Ano po? Mutya? Nagaling sa kambal na bayawak? Teka, pasensya na po sa tanong ha. Wala pa po kasi ako nalalaman dyan. Napangiti si Leon. Sinabi nitong bumalik sa gabi ng linggo at sasamahan niya ito sa pagkuha ng gamit. Mas lalong lumakas ang kuryosidad ni Kaloy. Batid niyang nagsasabi ng totoo si Leon. Kaya naman tumango at sinabing babalik sa linggo. Pagka-uwi sa tahanan, kagad itong dumiretso sa ama at sinabing, kilala na pala ng tatay ang taong nababalitaan na may kakaibang katangian nang hindi niya nalalaman. Kasi anak, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Isa pa, kailangan maging maingat at huwag maging kumpiyansa. Kilala ko ang pagkatao ni Leon. Sa katunayan, inalok niya ako ng isang gamit pero ayaw ko. Alam mo ba na umiiwas ako sa kanya? Natatakot akong baka dumating yung araw na madamay ako sa ginagawa niya. Oo, mabuti ang hangarin pero mabigat ang kinakalaban. Kapag nabunyag siya at nalamang magkaibigan kami, patay ako kung maggaganon. Kaya nilihim ko lahat. Nakausap mo siya no? Ngayon, ikaw naman ang gusto at alam ko na ang binabalak niya. Tama po tay. Ang totoo, gusto niya akong bigyan ng gamit eh. Ang sabi niya, mutya mula sa kambal na bayawak. Ano po ba yun? Ay nako, ito talagang sila yun. Matagal na niyang gusto ng kasama pero tinatanggihan ko. Kagaya ng nabanggit ko, natatakot ako. Tapos ikaw naman pala ngayon, malaki ka na. Alam ko nasa tamang pag-iisip. Pero nag-aalala ako sa'yo. Tinanggap mo ba? Ang alin po tay? Ang sinabi niyang mutya? Hindi pa nga po eh. Kailangan pa daw kunin. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano yung mutya na galing sa kambal na bayawak? Sinabi ni Tatay Benso na ang kambal mutya ay maraming klase at magkadikit. Hindi lamang sa bayawak. May sa halaman, buto ng prutas,
itlog at marami pang iba. Ngunit pili lamang ang may bisa. Kadalasan, nagkakataon lamang na magkadikit ang bagay, ngunit hindi konektado sa mahiwagang mundo. Malamang sinabi ni Leon na mabisa dahil magaling siya kumilatis ng gamit. Ang katangian na galing sa bayawa, ahas at pagong ay nagbibigay ng malakas at pambihirang kabal o tibay ng katawan. Basta galing sa ganong hayop lalo't kambal. Maaring dalawa ang ulo, buntot o anumang bagay na makikita sa katawan ng hayop. Basta magkadikit. Interesado ka ba sa mga ganong bagay, anak? Pinaaalalahanan kita. Delikado ang papasukin mo. Hindi nagsalita si Kaloy. Tumingin sa malayo at kita sa mukha ang malalim na iniisip. Araw-araw pinaaalalahanan ni Tatay Benso ang anak. Nagbago na si Kaloy. Madalas nang magtanong sa mga kakaibang bagay at nasasagot naman ng tatay ang iba. Hanggang sa sumapit ang linggo. Hindi alam ng mga magulang na pupunta siya sa bahay ni Leon. Pinatulog lamang muna ni Kaloy ang mga ito saka lamang umalis. Alam niyang pipigilan siya ni Tatay Benso kapag pinaalam. Malalim na ang gabi nang makarating si Kaloy sa tahanan ni Leon. Bumungad sa kanya ang taong nakaupo sa harapan ng pintuan at halatang inaantay siya. Sakto lang sa oras ang pagdating mo. 10:00. 1 oras at kalahati naroon na tayo sa lugar. Ha? Akala ko malapit lang. Malayo pala. Gabi na kasi tsaka natatakot ka. Ay nako. Alisin mo ang takot mo. Walang banta sa paligid. Kasama mo ko, Kaloy. At handa ka naman. O sige, dito na lang tayo sa likod ng bahay dumaan. Doon na tayo sa lugar mag-usap kapag nakarating na tayo. Mahirap na. Baka may iba pang makarinig na may kaalaman din at nagtatago lang. Lalo na ang mga aswang. Hindi na nagsalita si Kaloy. Sumunod na lamang sa kasama. Makikita sa mukha ang pagkabalisa. Sobrang tahimik ni Leon at hindi man lamang siya tinitignan. Habang si Kaloy naman, nakakaramdam na ng takot lalo pat dumating na sila sa loob ng gubat. Nakakakilabot ang huni ng iba't ibang hayop lalo na ang kwago. Tumayo ang balahibo sa batok ng binata. May gusto sanang sabihin si Kaloy, ngunit hindi niya magawa. Madami ng mga katanungang pumapasok sa isipan ng binata. Isa pang nagpabagabag sa kanya. Nakita niyang muli ang kakaibang lakad ni Leon. Sumitsit na nakakairita sa pandinig. Nangangalay na ang mga paa ni Kaloy sa kakalakad. Ang tanging nakikita lang, aninag mula kay Leon dahil wala naman silang dalang ilaw at sobrang dilim ng buong paligid. Hanggang sa huminto si Leon, tumingin sa paligid. Akala noon ni Kaloy nakarating na sila sa lugar. Kaso, biglang sumenya si Leon na ang ibig sabihin, huwag lilika ng ingay o galaw. Nagtaka si Kaloy. Pinagmamasdan na tila may pinakikiramdaman ng kasama. Hanggang sa sumenyas muli ito na ang ibig sabihin, manatili lamang sa posisyon. Naglakad ng paabante si Leon. Nanatili ang mga kamay na nakasenyas. Hanggang sa bigla na lamang tumakbo si Leon. Ilang segundo lang, nakadinig ang binata ng angil. Nanginig sa takot si Kaloy. Hindi na nakayanan. Napaupo at sumuksok sa damuhan. Hanggang sa, ano bang ginagawa mo dyan? Tara na, tuloy na tayo at medyo malayo-layo pa. Ay sus, binagat pa tayo ng aswang. Ayun, nakatikim ng sapak sa akin. Naroon sa unahan,
Hindi ko pinatay kasi babae. Napalunok ng laway si Kaloy. Nakita niya ang aswang na nakasandal sa isang puno na sabog ang nguso. Ito pa lamang ang unang beses na makakita ng aswang. Nakakatakot ngunit madali lamang ginulpi ni Leon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa sinabi ni Leon na nakarating na sila sa lugar. Isang lugar na may maliit at maputik na sapa. Nakita ni Kaloy na may liwanag sa unahan. Napagtanto ng binatang may mga kabahayan doon. Nasa ibang dako na tayo. May mga bahay na rito. Ha? Akala ko sa gubat natin kukunin yung sinasabi mo. Dito pala malapit sa kabahayan din. Tsaka wala namang mahiwaga dito ah. Ngunit sinabi ni Leon, hindi lahat ng mutya ay makikita sa ilalim ng gubat. Kahit saan, pwede itong matagpuan. Pinaupo si Kaloy sa isang banda. Sinabihang mag-antay ng ilang minuto dahil malapit nang magpakita ang bayawak. Nagtanong si Andrew kung saan ito lalabas. Tinuro ni Leon ang maliit na sapa. Umiinom ito ng tubig sa sapa tuwing 12:00 ng gabi. Hindi na nagsalita pa si Kaloy, ngunit nakaramdam ng takot nang dumistansya si Leon. Hindi niya alam ang gagawin kapag lumabas na ang bayawak. Tahimik lamang si Leon at nakasandal sa gilid ng puno. Ilang sandali pa, nakarinig na ang binata ng mahinang kaluskos. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Kaloy nang may lumitaw na isang bayawak. Nagulat ang binata dahil dalawa ang ulo nito at maputla ang mga mata. Hanggang sa nadinig niya ang pagsenyas ni Leon at sinabing dakmain ito ang bayawak. Ngunit natakot si Kaloy. Malaki ang bayawak at baka makagat siya. Naku, naduwag pa. Dali na, dakmain mo na. Ilang segundo lang yung tagal niyan at mawawala na sa paningin mo. Dito na pabuntong hininga si Kaloy. Nagkiskisan ang mga ngipin. Dumipa at dinakma ang hayop. Nagkukumawala ito at kinakagat-kagat pa si Kaloy sa bisig. Sobrang sakit. Gusto niya sanang bitawan ngunit sinabihan siya ni Leon. Natiisin lamang ang lahat ng ito. Hanggang sa may hinagis si Leon, isang punyal at sinabing putulin ang ulo ng bayawak. Buong pwersang kinabig ni Andrew ang katawan upang maabot ang punyal. Hanggang sa nakuha niya ito at kagad pinugutan ng ulo ang bayawak. Sabay kinuha ang dalawang magkadikit na ulo. Pagkakuha niya, inangat niya ang ulo at tumingin kay Leon. Ngunit nakita niya itong tumatakbo pabalik ng gubat. Ang sinabi pa nito, tumakbo na si Kaloy hanggat may oras pa. Nagtaka naman ang binata. Hindi siya tumakbo at naisip niyang nababaliw na si Leon. Ngunit bigla na lang may lumitaw na malaking nilalang sa kanyang harapan. Ang itim. Nag-aapoy ang mga mata at kitang-kita ni Kaloy ang kumikislap na pantay at malalaking ngipin. Halos maihi sa takot si Kaloy. Muli niyang nadinig ang tawag ni Leon. Dito na kumaripas ng takbo ang binata. Sobrang bilis ng pagtakbo ni Kaloy. Hindi din siya makapaniwala sa sarili. Naunahan pa nga niya si Leon. Ngunit paglingon sa likuran, nakasunod ang malaking nilalang. Umiwalay ng direksyon si Leon at sinabihan siya nitong kapag naabutan siya ng nilalang, labanan na niya ito at huwag matakot. Napaluhan na ng mga sandaling to si Kaloy. Paekis-ekis ang takbo upang malinlang ang nilalang. Sobrang bilis din ito. Hanggang sa bigla na lang itong naglaho at doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Kaloy. Bumagsak sa lupa sa pagod at panay ang tawag sa ama.
Ano ba to? Ano yun? Nakakatakot naman. Papatayin ata ako nun eh. Teka, baka nagtatago lang ha? Naku naman oh. Wala na, Kaloy. Natakasan mo. Hindi mo man lang hinarap yung subo. Bueno, napabilib ako sa bilis mo kanina. Umanib kagad sa'yo ang bisa ng gamit. Ngayong parehas na tayong may mutya, mas magkakasundo na tayo. Wika ni Leon na ng mga sandaling yun, nakatungtong sa isang mababang sanga ng puno. Anong bisa, Leon? Yung mabilis kong pagtakbo? Teka, oo nga no, nagulat nga din ako eh. Tapos ang init ng katawan ko. Kakaiba pala talaga yung bisa ng kambal mutya no? Ang sabi ni Leon, bihira lamang ang ganitong mutya at kadalasan, mga walang bisa. Mantakin mo, galing pa yan sa bayawak. Alam mo ba na kadalasan sa mga hayop na katulad ng bayawak, ahas at pagong, trabungko ang nilalabas na mutya. May lakas naman pero hindi gaano mapagkakatiwalaan. Pero yung kambal mutya, matagal ko na yung planong kunin eh. Kaso nga lang, natatakot ako na baka iba yung maging resulta. Hawak ko na kasi yung mutya ng pagong na may mahabang buntot eh. Maliit na pagong na kung titignan, parang ahas na may buhat na bahay ng pagong. Hindi ko na ginagamit yung bulalakaw dahil mas malakas to kumpara doon. Eto, ayan, nakita mo ba? Ito, yung nasa habak ko nakasabit. Patay na yan. Pinipreserba ko lang at naging matigas. Kaya kung mapapansin mo, sisit-sit ako. Tapos parang bumabagal akong maglakad at pahinto-hinto. Isa lamang yung panlilinlang. Nagtanong si Kaloy na maliban sa bilis, ano pa ang bisa ng nakuhang mutya? Ayon kay Leon, magkakaroon ng binata ng napakatibay na kabal at malakas na pakiramdam. Ngunit pinaalalahanan ni Leon si Kaloy. Dapat buo ang paniniwala niya sa gamit. Kailangan niyang maniwala sa kakayanan nito. Halimbawa, kapag nalagay si Kaloy sa isang engkwentro at may nakaambang panganib, kung magkakaroon ng pagdadalawang isip ang binata at natakot, bababa ang bisa ng gamit at imbis na gumana, tatablan si Kaloy. Magtiwala po sa gamit, kagaya ng matinding paniniwala sa ama? Napatango na lamang si Leon at ngumiti. Ilang sandali pa, nagmungkahi na si Leon na umuwi. Habang naglalakad, pinaalalahanan niya si Kaloy na dapat ihanda ang sarili sa anumang mga sakuna, subok at iba pang kinabibilangan na mga mahihiwagang bagay at nilalang. Darating at darating ito sa buhay niya dahil kaakibat ito ng may mga gamit. Hindi na nagsalita pa si Kaloy hanggang sa nakarating na sila sa bahay ni Leon. Dito nagmungkahi si Leon na sa bahay na lamang magpaumaga si Kaloy. Ngunit umiling ang binata. Hindi siya nakapagpaalam sa mga magulang. Umuwi si Kaloy. Madaling araw na nang makarating sa tahanan. Madilim pa sa loob. Ngunit may nakitang nakasilip sa bintana. Ay sus, sinasabi ko na nga ba? Anak, sana naman hindi ka magsisi sa ginagawa mo ngayon. Alalahanin mo palagi, hindi ako nagkulang sa'yo ng payo. Wika ni Tatay Benso habang nakadungaw sa bintana at nagkakape. Napakamot na lamang ng ulo si Kaloy. Humingi ng tawad at sinabing lahat ng ginagawa niya ngayon ay pinag-isipan niya ng maigi. Tumangulang si Tatay Benso. Bumaba na papuntang kusina upang mag-asikaso. Ilang araw ang nakalipas.
Nasa bahay lamang si Kaloy at iniisip kung anong gagawin sa kambalmot siya. Natuyo na ito at may amoy dahil sa bulok na laman. Naisip niyang baka nawala na ang bisa. Na mga sandaling to, nasa beranda si Kaloy, nakatitig sa gamit at pinatong sa bangko. Hanggang sa hindi namamalayan na nakita pala siya ni Tatay Benso. Lumapit ito kay Kaloy. Nagulat ang binata nang makita ang ama. Inakala niyang pagagalitan siya nito nang makita ang gamit. Ngunit sa halip, sinabihan siya nitong ibilad sa araw ang kambal na ulo ng bayawak hanggang sa mawala na ang laman at buto. Balat na lamang ang matitira. Kapag natuyo, ibabad sa langis ng niyog at gawing kwintas o hindi kaya'y habak. Ilang araw ko nang napansin ang kakaibang puwersang bumabalot sa paligid ng bahay. Kaya pala, nakuha mo na pala ang gamit. O sige anak, naisip kong maaaring tama ka sa mga naging pasya mo. Malaki ka na. At ang tanging magagawa ko na lamang ay gabayan ka. Pinatuyo ni Kaloy ang gamit. Nang matuyo, nilublob niya ng ilang araw sa langis. Matapos yun, naging sintigas ito ng kahoy. Kakaiba ang resulta kumpara sa mga karaniwang pagpepreserba. Naisip ni Kaloy na dahil ito sa taglay na bisa ng gamit. Ginawa nga niya itong habak katulad ng kay Leon at dala kahit saan man magpunta. Hanggang sa nagkita muli sila ni Leon. Nang mga sandaling to, nasa bayan si Kaloy habang naghahatid ng mangga at ilang gulay sa isang suki. Kinamusta siya ni Leon. Sumagot ang binata ng ayos lang naman. Hanggang sa sinabi ni Leon na may lakad siya sa susunod na araw. Natanong niya ang binata kung nais ba nitong sumama para masubukan ng gamit. Nagtanong si Kaloy kung ano ang magiging lakad ni Leon. Doon tayo sa unahan. Huwag dito. Dahil maraming tao. Yan. Dito na lang. Nabalitaan mo ba ang pambabagat sa tulay? Maraming motorista na ang nagrereklamo. Bigla na lang may haharang tapos mananakot eh. Nabalitaan ko nga yan. Ang sabi, multo daw yung nagpapakita. Bakit? Hindi multo, kundi baliw na aswang. Loko talaga. Kilala ko yun eh. Dating mabisyong tao, tapos lumuwag yung tornilyo sa ulo. Ayun, nabaliw. Kung ano-ano na yung ginagawa at pag-alagala. Ang problema, aswang yun eh. Baka dumating yung araw na makapambiktima. Hulihin na kagad natin. Hindi nakapagsalita si Kaloy. Kita sa muka ang malalim na pag-iisip. Hanggang sa tumayo ito at sinabing sasama siya kay Leon. Alam mo naman siguro kung saan siya nakatira, no? Doon ba tayo pupunta? Umiling si Leon. Sinabing hindi. Doon sila sa tulay mag-aabang. Maraming beses na itong pumunta sa bahay ng aswang. Ngunit wala naman. Hindi din niya maaktuhang nambabagat kaya aabangan nila ito. Matapos yon, nagpaalam na si Leon at sinabihan ang binata na magkita na lamang sa susunod na araw sa bahay ni Leon. Pagka-uwi sa tahanan, nagpaalam na si Kaloy kay Tatay Benso. Ito lamang ang nakakaalam na meron siyang gamit. Sinabihan ang ama na siya na muna ang bahalang magdahilan sa ina kung bakit wala siya. Gabi na nang makarating sa bahay ni Leon ang binata. Naroon si Leon sa likod bahay at naghahasa ng itak. Batid ng binata. Nagagamitin ito ni Leon sa aswang. Ngunit nagtataka kung bakit. Alam niyang malakas si Leon at kayang pabagsakin ng aswang sa pamamagitan lamang ng mga kamay. Binati niya si Leon.
Tinanong kung bakit may itak. Alam kong magtatanong ka eh. Kiko yung pangalan ng baliw na aswang. Pero hindi siya ordinaryo katulad ng napabagsak ko nung nakaraan. Isa siyang wakwak na may dugong gabunan. Malakas na klase ng aswang, Kaloy. Mabuting tao kaso nabaliw lang. Dahil sa bisyo at ito ngayon ang malaking problema. Kita sa mukha ni Kaloy ang pagkabahag. Nakita din niya sa mukha ni Leon ang pagkabalisa at parang nawala ng tapang. Ilang sandali pa, nilabas na ni Leon ang haba. Tinanggal, hinalikan at nilipat sa leeg. Hanggang sa nagmungkahi na si Leon na umalis. Hindi kalayuan ang tulay na namamagitan sa dalawang baryo. Mabilis silang nakarating at nagmasid sa paligid. Sinilip din nila ang ilalim. Matayog ang tulay at mahaba ngunit hindi kalakihan ang ilog. Masukal ang baba ng tulay. Makapalang damo at sobrang nakakakilabot ang dilim. Sinabi ni Leon, nabababa siya ng tulay. Hindi naman nagsalita si Kaloy. Tumango lamang ito at tumawid papunta sa kabilang banda ng tulay. May mga napapadaan namang sasakyan. Ngunit mapapansing malayo pa lang, bubusina na ito ng sobrang lakas at paulit-ulit hanggang sa makalampas doon sa tulay. Yung mga motorsiklo naman, humaharurot bigla na parang takot na takot nang matamaan ng ilaw si Kaloy. Naupo ang binata sa gutter. Nasa gilid na lamang ng mga tanim para hindi makita ng mga dumadaan. Baka matakot muli at ano pa ang mangyari. Ilang sandali pa, tinanaw ni Kaloy si Leon sa ibaba. Nasa tabing ilog at makikita ang pagmamasid sa buong lugar. Hindi na nakatiis si Kaloy. Buwaba na rin siya ngunit sa kabilang banda dumaan. Mas masukal doon at nahirapan siyang makababa dahil sa dami ng mga barbed wire. Hanggang sa makarating siya sa baba at magkatapat sila ng posisyon ni Leon. Nakita na siya ng kasama at sinenyasan. Kaso ang problema lang, wala silang dalang ilaw. Ang tanging liwanag ay mula sa poste sa itaas. Ngunit hindi halos makita ang ilalim ng tulay. Nadidinig niya ang mahinang pagsitsit ni Leon. Kinabahan na si Kaloy dahil isa itong pahiwatig na pinapalabas na ni Leon ang bisa ng tangan. Hanggang sa nakita niya muli ang galaw ng kasama na parang bumabagal papunta sa ilalim ng tulay. Kinakabahan na si Kaloy hanggang sa makarinig ng atungal. Umeko sa ilalim ng tulay ang boses ni Leon. Napatulala si Kaloy. Nailalarawan niya sa isipan ang nangyayari sa kasama. Malamang kaharap na nito ang aswang. Nagdadalawang isip si Kaloy kung susunod ba sa kasama o hindi. Hanggang sa may nagsikalabugan kasama ng malakas na pag-angil at pagsigaw ni Leon na tila sobrang nasaktan. Dito na lumundag ang binata sa mababaw na ilog. Tumakbo papunta sa ilalim at nagulantang ng bumungad ang napakalaking nilalang. Nakatalikod ito sa kanya at naroon sa kabila si Leon. Nakahiga at hawak ang balikat. Hindi nakagalaw si Kaloy. Marahang humarap ang nilalang. Halos mapaihi sa takot ang binata. Hindi niya maaninag ang itsura. Basta malaki at may maputing mata na may pula at maliliit na tuldok. Humahangos ito habang naglalakad papunta kay Kaloy. Napaatras ang binata hanggang sa napatapak muli sa tubig. Bigla siyang sinunggaban. Nagpagulong-gulong sila palabas. Tumilapon si Kaloy at napasandal. Dito niya nakita ng mas malinaw ang nilalang. Nang tamaan ito ng liwanag mula sa itaas ng tulay.
Mabalahibo na may nakausling pakpak sa likuran at mukhang aso na may sungay. Napamura habang kumakabig ng gapang si Kaloy. Sumigaw naman si Leon at sinabi na magtiwala sa sarili at huwag matakot. Kaloy, pag tumakbo ka, patay ka! Sigaw ni Leon. Kaya naman napabuntong hininga si Kaloy. Tumayo sa tubig at humarap sa paparating na aswang. Hindi niya alam ang gagawin, ngunit nilabanan niya ang takot. Hanggang sa muling sumunggabang nilalang, nakatayo lamang si Kaloy. Pagtama ng kalmot, tumalbog lamang ang pagkalmot na parang tumama sa bola. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Noong nawala ng balanse ang nilalang, inagaw niya ang pagkakataon upang makapagpatama ng isang suntok. Tinamaan niya ito sa muka. Tumalsik ito sa mababaw na tubig na parang nalaglag sa mataas na bahagi. Nanginig ang katawan ng nilalang. Pilit bumabangon ngunit bumabagsak muli. Sabi ko naman sa'yo malakas yung gamit na yan. Parehas naman tayong malakas ang mutya. Pero magkaiba ang bisa. Wika ni Leon. Dinakma ang paa ng aswang at hinila papunta sa tabi. Habang si Kaloy naman, hindi pa nakakabalik sa wisyo. Lumulutang pa ang isipan dahil sa pagkamangha sa sarili. Nakatingin sa kamao at binubukasara. Muli namang nagsalita si Leon. Hindi niya namalayan na nasa kisame na pala ng ilalim ng tulayang aswang. Sinunggaban siya at hindi naipatama ng maayos ang itak. May sugat sa balikat si Leon. Nagtaka kung paano siya tinabla ng kalmot. Samantalang may kabal naman ang bisa ng gamit. Baka siguro mas malakas ng yung kabal mo. Sabay kambal naman yan kaya doble ang tibay. Abay, nagbalik na pala saan yung tao yung aswang Oy Gigo, kilala mo ba ako? Pambihira ka Ayan yung napala mo sa kakabisyo Aswang ka pa naman. Nako, dapat kang ikadena Kaso wala namang gagawa nun. Wala kang pamilya. Problema to. Wika ni Leon. Lumapit si Kaloy at sinabing patayin na lamang nila ang aswang. Ngunit umiling si Leon. Mabait naman itong aswang at sa katunayan, noong nasa saktong pag-iisip pa si Kiko. Kaibigan ito ni Leon. Minsan na itong naisama noong may pinuntahan silang lugar at tinutugis ang dalawang mangkukulam. Di bale, dalhin natin siya sa bahay. Doon ko siya idadali. Nang sa ganun, mabantayan ko din. Mahirap namang patayin yung isang baliw. Para ka na ring baliw noon na walang pinagkaiba sa kanya. Ay, nadidinig mo ba ako, Kiko? Sige, halika. Tayo. Ayan, nakakaawa ka naman. Ikaw talaga. Diyan ka nga sa kabilang kamay, Kaloy. Huwag mo kaming kakagatin ha. Hoy Kiko, makinig ka. Doon tayo sa bahay. Aalagaan kaya doon. Wala nang nagawa si Kaloy. Tinulungan na lamang si Leon hanggang sa makarating sila sa tahanan nito. Pinainom ng tubig si Kiko. Pinaupo sa kusina at kinausap. Nakakapagsalita naman ito ng maayos. Ngunit malikot ang mga mata. Yung parang hindi ikaw ang kausap. Kiko, alam kong kaya mo pang makabalik sa normal. Makinig ka sa akin. Aalagaan kita dito. Tsaka huwag kang mag-iingay ha. At baka magwala ka. Leon, sabi ko na ikaw yan Hala, may mga ilaw doon Nakakatuwa. Gusto ko ng mga ilaw, ng mga sasakyan. Gusto ko yun.
Kaya gusto ko dun sa tulay kasi nakakapagtago ako. Hinayupak. Hindi naman pala ng babagat eh. Ilaw lang pala ang kinakaliwan. Naku naman oh. Napakahirap naman kapag wala ka na sa saktong pag-iisip. Kiko, hoy, tumingin ka nga sa akin. O dito, ayan titigan mo ko. Balita ko droga ang nakabaliw sa'yo ah. Totoo ba yon? Ang alam ko kasi wala ka namang bisyo. Base lang to sa nadidinig ko sa mga tao eh. Na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Yun ang hinala ko sa pagkabaliw mo. Sabi nang tumingin ka sa akin eh. Droga? Naku, hindi ko alam yung droga. Namimiss ko na si Selen. Yung sinabi ko sa yung nililigawan ko. Kaso, yung tatay niya, galit eh. Tapos, ang ganda talaga ng mga ilaw dito. Tapos ano? Hoy, diretsuhin mo nga kami. Ano? Hanggang sa nanlaki ang mga mata. Nang sabihin ni Kiko na may iniabot na may inom ang tatay ni Selen. Pagkatapos, natagpuan na lamang niya ang sarili na nasa gubat na at ang dumi ng katawan. Naglalakad-lakad ako. Tapos ayaw ko na kumain. Tapos natutuwa ako sa mga ilaw. Nakarating nga ako sa kabilang bayan eh. Doon ang daming ilaw paggabi. Ang haba na ng bigote mo, Leon. Ang pangit mo na. Nagkatitigan si Leon at Kaloy. Kinutuba ng lalaki. Hindi droga ang dahilan kung hindi nilason ng pagkabaliw si Kiko. Kaloy, may lulutasin tayong problema. Ewan ko lang kung magtatagumpay ba tayo. Patungkol po ba yan kay Kiko? Oo. Sinabihan ko na siya dati na wag ligawan si Selen eh. Bukod kasi sa lahing aswang ang pamilya, mabagsik at magaling din sila tungkol sa lason. Hukluban ang pamilya ni Selen. Ha? Ano ba yung hukluban? Ngayon lang ako nakadinig niyan ha. Pagpapaliwanag ni Leon, ang hukluban ay isang uri ng sinaunang mangkukulam. Kaya ito tinawag na aswang dahil kumakain din ng tao. Ngunit para maging malakas ang mga kaalaman, magaling sa paggawa ng mga gayuma, mahika at lason, biyasa din sa paggamit ng iba't ibang klase ng mga halaman at orasyon ng dilim. Ang itsura nito kung titignan, maamo at magaganda ang kutis. Ngunit kung malakas ang ikatlong mata ng isang tao, makikita mo na sobrang pangit. Parang naaagnas ang itsura. Si Selen, kung titignan mo napakaganda at kaakit-akit talaga. Nalaman ko na lang na hukluban ng minsang naisama ako ni Kiko. Nanalamin si Selen at nakita ako mula sa labas. Nangilabot ako. Ang itim ng palibot ng mga mata. Tapos ang itim din ng labi. At yung mga ngipin. Parang ngipin ng patay na nabubulok. Pero bigla ding nagbago at nagbalik nang mapansin ko. Sinabihan ko naman si Kiko eh. Pero ayaw niyang maniwala. Kaya ngayon, ito ang magiging plano natin. Pupuntahan natin ang bahay ni Selen. Susubukan kong kausapin yung babae na ibalik na sa normal si Kiko dahil napakadelikado niya. Pero kapag hindi, mapipilitan akong gumawa ng hindi nila magugustuhan. At kasama kita doon, Kaloy. Hindi naman nakapagsalita ang binata. Tumango si Leon. Sinabing dalhin na nila sa loob ng bahay si Kiko. May tali naman at kapag hindi pa sumapat ay bibili na siya ng kadena. Tinali ni Leon ang bewang ni Kiko gamit ang kumot para kahit papano hindi ito masugatan kapag nagwala. Nilagyan ng lubid sa likod, tinali sa haligi malapit sa sala ni Leon. Kalmado lamang si Kiko, hindi pumapalag.
Ngunit makikita sa mga mata ang pangingilid ng luha na para bang naiintindihan niya ang ginagawa ni Leon. Hindi nagtagal, umalis na ang dalawa. Madilim ang paligid at tanging ang huni ng mga kuliglig ang sumasabay sa mabigat na hakbang ni Leon at Kaloy. Habang papalapit sa tahanan ni Selen, tila mas bumibigat ang hangin na amoy ng nabubulok na laman. Huminto si Leon, napalingon kay Kaloy. Seryoso ang muka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Seryoso din ang muka ni Kaloy. Mahigpit ang hawak sa kanyang gulo. Nakahanda na ako, Leon. Hindi ko hahayaang manatiling alipin si Kiko ng anumang sumpa na yan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matanaw ang isang maliit na kubo na tila nababalot ng itim na usok. Sa bintana, nakita nila si Kiko. Tulala ang mga mata at tila isang estatwang walang buhay. Habang hinahaplos ni Selen ang buhok, nagtataka naman ang dalawa. Kanina lang, kasama nila si Kiko sa tahanan. Tinali pa ito para hindi makawala. Ngunit ngayon, kasama na ito ng babaeng hukluban. Pero hindi na nakakapagtaka. Malakas talaga yung kapit ng sumpa kay Kiko eh. At malakas din ang taong yan dahil sa dugo niyang gabunan. Kaya mag-iingat ka, Kaloy. Ngunit sa isang iglap, napalingon si Selen sa direksyon nila. Ang dati kaakit-akit niyang muka ay biglang nagbago. Ang balat, nangungulubot at ang mga mata ay naging kasing itim ng uling. Akala niyo ba, ganon kadaling bawiin ang pag-aari ko? Akin lamang si Kiko. Ibalik mo ang kaisipan niya, Selen. Hindi siya laruan. Nalikan nito ang bertud. Ngunit mabilis na itinaas ni Selen ang kamay. Isang malakas na puwersa ang tumama kay Leon na naging sanhi ng pagtalsik nito. Kasabay nun, ang kanina'y tulalang si Kiko. Biglang nagbago ng anyo. Sumugod kay Kaloy taglay ang lakas na hindi pang tao. Kiko, gumising ka. Ako ito, si Kaloy. Ngunit walang emosyon ang mga mata ni Kiko. Sinunggaban niya ang leeg ni Kaloy. Itinulak ito sa puno. Sa gitna ng pagkakaipit, naramdaman ni Kaloy ang matinding init sa bulsa. Ang mutya ng kambal na bayawak. Tila may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa isang mabilis na galaw, hindi niya akalaing magagawa niya. Naisalya ni Kaloy si Kiko. Mabilis na binigkas ang orasyong tinuro ni Leon. Sumisigaw habang nakapatong ang kamay sa noo ni Kiko. Sa ngalan ng kalikasan at ng mutya kong taglay, lumayas ka dilim at bumalik ang iyong malay. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa palad ni Kaloy. Napasigaw si Selen sa sakit at biglang nag-anyo na isang malaking serpente bago mabilis na naglaho sa kadiliman ng gubat. Bumagsak si Kiko sa lupa. Hinihingal, ngunit unti-unti nang bumabalik ang sigla sa mga mata. Lumapit si Leon na medyo pasuray-suray pa. Tumingin siya kay Kaloy na may halong pagkamangha. Nagawa mo, Kaloy. Tinanggap ka na ng mutya. Ang lakas at bilis na pinamalas mo. Yan ang tunay na kapangyarihan ng tagapagtanggol. Kaloy? Leon? Nasaan ako? Anong nangyayari? Inakay ni Kaloy at Leon ang nanghihinang si Kiko. Habang naglalakad palayo sa tahanan ng hukluban, nilingon ni Kaloy ang madilim na gubat. Alam niyang hindi pa ito ang huli nilang pagkikita ni Selen.
Ngunit alam din niya na handa na siya. Tapos na. Tapos na ang sumpa kay Kiko. Pero alam ko, ito pa lang ang simula ng tungkulin ko sa baryong to. Nagpatuloy sila sa paglalakad paabante. Dala ang lihim ng kambalmutya na habang buhay ng mananatili sa kasaysayan ng Sorsogon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.